PSA birth certificate, certificate of no marriage or SINOMAR, death certificate at marriage certificate. Magkano na ba? Ngayong September 2024, pinaka-latest na update yan. Ibibigay ko mamaya-maya dito lamang sa video na ito mga ka-vlogs. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Aalamin natin ang pinaka-latest update ngayong September 2024 kung magkano na nga ba ang pagkuha ng kopya ng ating PSA birth certificate, certificate of no marriage or SINOMAR, marriage certificate at maging ng death certificate. Mamaya-maya atin yung pag-uusapan. Pero bago ang lahat, at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Pinaka-latest update kung magkano na bang pagkuha ng ating PSA documents gaya ng birth certificate, certificate of no marriage, marriage certificate at death certificate, no? Ngayon yang buwan, September 2024. So ibibigay ko ito sa inyo mga ka-vlogs para may idea kayo kung magkano nga ba ang magagastos sa pagkuha ng ating mga dokumento na andyan po sa Philippine Statistics Authority or PSA mga ka-vlogs. Well, anyway, no, first of all, sa mga iba't ibang LGU, iba't ibang city or municipality and province ay meron po tayong kanya-kanyang mga PSA outlet, satellite office at maging mga branches, no, mga branch office ng na sangay ng PSA mga ka-vlogs, no? So pwede tayong lumapit dyan to request the copy of our documents, no? Gaya nga ng birth certificate, marriage or death certificate at ng certificate of no marriage. So mahalaga po ang mga dokumenteng ito sa ating mga transaksyon, no? Lalo pa kung mag-a-apply tayo ng trabaho, magki-claim tayo ng ating mga benefits, no? Itong ating PSA death certificate, no, or marriage certificate, kailangan natin ito sa pag-claim ng mga benefits, no. Kailangan din po natin ito sa pag-apply ng Philippine passport, no, gaya nitong ating birth certificate. Itong certificate of no marriage, abay kailangan ito bago ka maikasal. Hindi ka pwedeng ikasal sa simbahan, maging ng sa government na or mga civil wedding kung wala kang SINOMAR or certificate of no marriage na nagpapatunay na kailanman ikaw ay hindi pa kinasal. So gamit na gamit talaga, very important itong mga documents na ito, no? Even kung tayo ay magta-travel or magtatrabaho sa ibayong dagat, no, mag OFW tayo sa abroad, ay kakailanganin din po natin ang mga dokumentong ito, and only PSA or the Philippine Statistics Authority ang may kapangyarihan at kinikilalang ahensya ng gobyerno ang mag-issue nito. Wala nang iba, no? Kaya bawal tayo sa peke. Baka doon kayo magre-request sa mga pagawaan ng mga peking dokumento, no? Wag ninyo yang gagamitin sapagkat madedetect din po yan kung peke po ang ating dokumento at meron niyang kaparusahan mga ka-vlogs. Kaya only in PSA office or branch or satellite office kumuha ng ating mga dokumento. Gaya ng pangako ko sa inyo, narito na ang presyo ng bawat dokumentong inyong kailangan. Unang-una, ang ating birth certificate ay nagkakahalaga po ng 155 pesos. Ang ating PSA marriage certificate, ganun pa rin, 155 pesos. At ang ating death certificate ay 155 pesos pa rin. Ang naiba lang at medyo
may kamahalan itong certificate of no marriage or itong ating sinumar na tinatawag. Nagkakahalaga po ng 210 pesos. Ewan ko lang bakit mas mahal itong sinumar kaysa doon sa tatlo na dokumento, no? 210 pesos ang ating sinumar. And a tip ko lang sa inyo, no, mga ka-vlogs, kung kayo ay pupunta po sa PSA branch or satellite office, no, na kukuha ng mga dokumentong ito, ay mag-prepare po kayo ng exact amount, no? Wag po kayong magbayad sa cashier ng buo, halimbawa 200 pesos na buo, 500, 1,000, sapagkat hindi po sila nagsusukli, no? Kailangan exact amount gaya ng naranasan ko po, no? So make sure na exact amount yung ibibigay nyo sa cashier kung kayo ay magbabayad na, no? Para tuloy-tuloy ang transaksyon at hindi kayo matagalan na maghahanap pa ng sukli or papalitan nyo pa yung buong pera nyo, mga ka-vlogs. So, ulitin ko, ang PSA birth certificate, marriage certificate, yung ating death certificate, pareho pa ang presyo, 155 pesos. At ang ating certificate of no marriage or sinumar, nasa 210 pesos. Next video upload ko po ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-book ng appointment para makakuha dito sa mga dokumento natin sa PSA. Kasi kailangan ng appointment schedule bago kayo makapunta sa PSA, mga ka-vlog. So, isi-separate ko lang, no, sa ibang video, sa next video ko po, yung proseso paano tayo mag-book ng appointment. Madali lang naman yun, mga ka-vlog. So, ang episode nito ay at least nabigyan muna kayo ng insight kung magkano ba ang gagastusin. Latest update to, mga ka-vlog, ha? Latest price ng ating mga PSA documents ngayong buwan ng Setyembre 2024. So, shoutout po sa mga kukuha ng kanilang mga PSA documents. Komento nyo naman sa comment section na nasa baba kung alin sa mga dokumentong yon ang inyong kailangan na kukunin. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Mamili lamang kayo. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay napag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.